everyone! I know na nag-aantay kayo para sa panibagong yugto ng kwento natin. Ayun, ang kwento ni... Sino bang nagpadala nito? Ni Pia. Pero may malaking twist ang kwentong ito. Kaya abangan nyo maya-maya. As in, magugulat kayo sa twist. Naggulat din naman talaga ako. So, dapat pare-pareho tayong magulat. Hindi lang ako, ha? So, abangan nyo yan. And, by the way, ito na rin ang huling bahagi ng kwento niya. So, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Atin ang i-push. As in, i-go na natin to na final push na talaga ng kwento ni Iya. Hello ako kay Rias Fayas, maraming salamat sa pakikinig. Amira Saya, maraming thank you. Lina Ladeza, hello rin kay Ma'am Rosana Crisostomo, kay Lady Grace, kay Nora Barido Hamandre, maraming salamat. Julian Ramilo, Andreline Reyes, thank you very much sa pakikinig. Yoan Pendulat, hello rin kay Grisela Gitan, all the way from Saudi Arabia, maraming salamat. Jeya Diagan, maraming salamat. Gladys De Roda, hello rin kay Chazi Chai. Josevina, hello sa'yo. Maraming thank you sa iyong pakikinig. Jeliza Monteser, thank you very much. Basta raw mga Jerry, manloloko. Grabe naman ang na yan. Ang pag-generalize na yan. Hi din ako kay Angelita Villafuerte, Alcura Ukit, Olivia Laderas. Hello from MNKC Hub, Vincent, Lara, and Jacel. Maraming salamat din sa'yo. Jo Nersolon, maraming thank you. Jin8864, hello rin kay Gail Easy. Marvy Montesilio, Tess Karin, hello rin sa suki nating si Julian Jane Gomapak, maraming salamat. Hi din kay Lina Ladeza, thank you very much sa pakikinig. Kasmir Mix Vlog, hello rin kay Rokana Saba, Liza Chen, hello rin kay Maria Elena Abi at sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Huwag na nating patagalin. Eto na ang finale ng kwento na ito, ng kwento ni Iya, dito lamang sa Dear Mama Mia. Habang nasa loob pa ako ng sasakyan ko at kinukuha ang cellphone na naiwan ko, ay siya namang pagdating ng sasakyan ni Tito. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Kasi nakita ko doon na bumaba ang mama ni Art, si Tita. Nakita ko malungkot siya at parang pagod na pagod. Nagguluhan ako at mas lalo akong kinabahan. Yung mukha kasi ni Tita na yon ay nakikita ko lamang kapag nagkakasakit si Art o ang mga kapatid niya. Inisip ko noon ano kayang nangyari kay Art. Lalabas na sana ako and there I saw a girl. She's wearing a maternity dress. Malaki na ang tiyan niya. Blonde ang buhok niya. Napaka-familiar niya sa akin, Mama Mia. At ang pinakahuling bumaba dun sa sasakyan ay si Art. Paglabas niya ay hinawakan niya si girl sa kanyang kamay. Magka-holding hand sila papasok sa bahay and boom. Yun ang explanation na matagal ko nang inaantay. Wala nang ibang explanation pa. Wala na pala akong dapat pang marinig dahil nakita ko na lahat. Nakita ko si Art. Pumayat siya ng konti, Mama Mia, at humaba ang kanyang buhok na para bang wala na siyang kapake-pakialam sa sarili niya. Mahal, ikaw na ba yan? Sabi ng utak ko. Iyak ako ng iyak. Yung iyak na ako lang ang nakakarinig dahil nasa loob ako ng sasakyan noon. Gusto ko siyang puntahan, yakapin. Gusto ko siyang mayakap at mahalikan. Gusto kong tumakbo papalapit sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Akmang bubuksan ko na ang pintuan ng kotse ko pero biglang humalik yung babae kay Art. Mama Mia, para po akong tinadtad ng mga bala nung mga panahon na yon sa sobrang sakit. Kasi harap-harapan eh. Live na nakikita ko. They were in love. Iya, tama na. Tama na yan. Sabi ko sa sarili ko.
Eto na ang rason. Eto na ang rason niya kung bakit hindi na siya uuwi sa'yo. Bigla kong pinaandar ang sasakyan ko at pinaharurot ko yun sa pagtakbo. Hindi ko na sila nilingon pa ulit. Hindi ko na nilingon ang bahay ni na Art at hindi ko na rin siya nilingon pa. Habang nagdadrive ako ay iyak pa rin ako ng iyak. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating ng bahay na ligtas, Mama Mia. Pero nung nasa bahay na ako ay nakita ko na naman kung gaano kalungkot ang buhay ko. Napakatahimik ng sala, lugmok na ako at hindi ko na alam kung saan pa ako papunta. Ano na bang mangyayari sa akin? Hindi ko na alam, umiiyak ako, sumisigaw. Paano ko ba tatanggapin ang lahat ng mga nangyari? Parang panaginip lang ang lahat. Napakahirap tanggapin. Pinikit ko ang mga mata ko at nagdasal ako sa Diyos. Lord, Art cheated on me. Tulungan mo ko na tanggapin ang lahat. Tulungan mo ko na makatayo ulit. Ngayon, Lord. Nagring ang cellphone ko. Si Tito ang tumatawag. Umiiyak pa rin ako habang pinapakinggan si Tito sa kabilang linya. Nak, patawarin mo ko ha. Hindi ko kasi alam na kasama pala ni Art si Qumi. Pupuntahan kita dyan sa bahay mo, Nak. Pakinggan mo ko. Hindi ko siya sinagot at pinatay ko na lang ang tawag na yon. Umiyak lamang ako. Agad kong niligpit ang lahat ng mga gamit ko at nag-empake ako para doon ako magstay kay Shia. Hindi ko pa kaya nakausapin ni isa sa miyembro ng pamilya ni Art. Hindi ko pa kayang makarinig ng tungkol kay Art at tungkol sa pagtataksil niya sa akin. So I leave the house. Nagmamadali ako nung umalis ako dahil alam kong papunta na si Tito. Nakarating ako sa bahay ni Shia na wala siyang kamalay-malay sa plano ko. Nung nakita ko siya ay agad ko siyang niyakap at in-explain ko sa kanya ang lahat. Kung anong nakita ko at kung anong nasaksihan ko. Galit na galit ang best friend ko, Mama Mia. Pinapakalma ko lang siya dahil buntis siya nung mga panahon na yon at ayokong maapektuhan ang baby niya. Nagpaalam ako sa kanya na magbabakasyon muna ako sa Coronadal City sa side ng papa ko. Yun mismo ang araw na yon na nag-decide akong umalis. Andun kasi sa lugar namin si Art eh. At hindi ko makakalimutan yun at masasaktan lang ako knowing na andun lang ang mahal ko. Ang taong kasama kong nangarap na bubuo ng pamilya namin pero ngayon ay bumubuo na ng sariling pamilya na hindi ako kasama. Iba pala, Mama Mia. Iba pala na makita mo ng harap-harapan na yung dati ay pangarap mo, pangarap ninyong dalawa. Ngayon ay pangarap na lang niya kasama ang iba at hindi ka nakasama. Mama Mia, hindi ko alam kung ilang days ako magsistay doon sa side ng papa ko. Baka months ang gugugulin ko doon. Kaya naisip ko na mag-resign na lang kasi nakakahiya at alam ko mapofrustrate din ang mga kasamahan ko sa trabaho kapag malaman nila ang pinagdadaanan ko. At alam kong nakakapagod din mag-explain sa lahat ng mga nakakakilala sa amin ni Art na wala ng kasal na magaganap. Nakakapagod mag-explain sa mga organizers at sa lahat-lahat kasi ako yung kausap nila eh. Nagstay muna ako sa Jensen for 3 days para ma-meet yung mga friends ko doon. Kasi Mama Mia, ang laki ng kasalanan ko sa kanila nung time na yon. Kasi nagloko ako sa kanila eh. Sinabi ko lang na nag-extend si Art sa Canada at hindi pa yun makakauwi kaya cancel muna ang kasal namin. May guilt ako habang sinasabi ko yun sa mga kaibigan ko kasi excited na sila sa magiging kasal sana namin ni Art. Alam kong napaka-selfish na nagsinungaling ako sa mga taong excited para sa kasal ko. But I'm doing this, Mama Mia. I'm doing this para makaiwas ako sa kahihiyan.
Hindi ko nga alam kung yun ba talaga ang totoo kong dahilan para makaiwas ang sarili ko sa kahihiyan o baka para pa rin kay Art ang lahat para hindi nila ma-judge ang lalaking minahal ko ng husto. Kasi nagwi-wish pa sila ng well wishes para sa aming dalawa eh. But deep inside, Mama Mia, deep inside, nung sinabi nila na sana nga lumipas na ang isa pang taon para matuloy na ang kasal namin, kapag sinasabi nila yun sa akin, deep inside ay namamatay ako ng paulit-ulit. Matapos kong makausap ang mga kaibigan ko ay nagmumukmok lamang ako sa hotel at iyak lamang ako ng iyak. Nag-change ako ng cellphone number ko and that time, si Shia lang na best friend ko ang nakakaalam ng bago kong number. I even deactivated my Facebook account. Nung second night ko na sa Jensen, Mama Mia, nandun pa rin ako sa room ko at tingin pa rin ako ng tingin sa cellphone ko. Minsan naiisip ko kung bakit nangyari to. Kung bakit nagawa ni Art sa akin to. Gusto kong magalit sa kanya pero bakit nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya? Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang mura-murahin kahit sa text man lang. But I never communicated. Kahit kay tita, kahit kay tito. Matapos kong malaman ang mga nangyari, hindi na ako nagparamdam pa sa kanila. Kinabukasan, kahit ayaw ko ay bumangon ako kasi meron pa akong pupuntahan. Pumunta ako sa isang ATM machine dahil kailangan kong mag-withdraw. After kong mag-withdraw, paglabas ko ay nakita ko ulit yung girl na nakita ko sa coffee shop. Yung sinasabi ko sa inyong familiar. Kinakabahan ako. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero tiningnan ko lang siya, tiningnan lang din niya ako. Pero parang normal lang na nagkatinginan kaming dalawa. Dali-dali akong pumasok sa sasakyan kasi parang may something talaga sa kanya. At buntis pa talaga siya, Mama Mia. Nini-activate ko ulit ang account ko kasi so far wala namang post si Art tungkol doon. Siguro wala siyang ibang pinagsabihan, Mama Mia. Tanging si George lamang ang nag-send sa akin ng cellphone niya o ng selfie niya kasama si Art. Umiyak na naman ako. Doon sa screen na yon, hinawak-hawakan ko si Art. George is asking kung nasaan ako. Ewan ko kung alam na niya ang lahat kasi sabi niya we need to talk. He promised me na mag-uusap kaming dalawa at hindi kasama si Art. Nag-sorry din si George sa akin, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit siya sorry sa akin. Tapos bigla akong nag-reply sa kanya. George, who's the girl? Ilang sandali siyang nagtatype hanggang sa nasend na niya sa akin ang message niya, Mama Mia. She's Qumi. Remember Art's ex before sa'yo? His first love. Mama Mia, nag-send siya ng picture nung babae at bigla akong nanigas nung nakita ko ang babaeng yun. And tama, it's the girl dun sa coffee shop. It's the girl kanina dun sa mall sa may ATM machine. Iya, we need to talk. Please. Kahit sa ganitong paraan man lang matulungan kita and makapag-sorry ako sa'yo personally. Kasi parang hinahabol ako ng konsensya ko eh. Sasabihin ko sa'yo lahat, please, nasan ka? Pupuntahan kita. Hindi ko siya nireplyan. Sinin ko lang ang kanyang message. Nasaktan ako ng sobra, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi noon ay parang pinagkaisa na ko ng lahat ng tao sa buhay ko. Bumalik ako sa hotel para mag-check out. Biglang nag-ring ang cellphone ko, isang unknown number. Kaya sinagot ko. It's Art. Mahal, nasan ka? Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Nung narinig ko ang boses niya ay bigla akong napaiyak, Mama Mia. Kasi finally narinig ko ulit yung boses niya. Shaky yung kanyang boses. Ang napansin ko, Mama Mia, ay nagsasalita pa siya pero after siguro mga 14 seconds yon ay bigla akong pinatay yung tawag.
Nag-text siya. Please, mag-usap tayo, mahal. Hindi ko na kaya. Nasaan ka? Shia gave me your number. Mag-usap tayo. Hindi na ako nag-reply at hinayaan ko na lang siya. Bumiyahe ako, Mama Mia, papuntang Marbel at pinatay ko ang cellphone ko. 1 hour and 30 minutes noon from Jensen going to Marbel ang biyahe. At dun, Mama Mia, dun ko piniling putulin ang memories naming dalawa. Mama Mia, nakabangga ako ng water delivery na sasakyan. Yes, ako mismo yung nakabangga at hindi ko na talaga maaalala ang mga nangyari. Nagising na lamang ako sa ospital sa Pulumulok. Manhid na ang katawan ko at hindi ko na maigalaw ang isa kong paa. Mama Mia, marami akong dugo sa aking mga kamay, pati yung suot-suot kong damit ay mayroong dugo. Cellphone ko lang talaga ang nasa tabi ko. Inon ko yun to call Shia. Tinawagan ko ang best friend ko dahil siya lang ang may alam kung nasaan ako. Nasa ospital ako sa Pulumulok, 45 drive going to Jensen. Hindi ko na lang sasabihin ang mismong ospital. Nagising ako, Mama Mia, na may mga dugo-dugo pa sa braso ko at ang paa ko ay nakabandage na noon, pati ang ulo ko. Ano to? Diyos ko! Nagising ako noon, Mama Mia, na sumisigaw. I move my arms, okay pa kasi nagagalaw ko pa. Pero yung right side kong paa ay hindi ko na maigalaw. Naalala kong nabangga ako, pero hindi ko naalala kung paano akong nabangga at kung saang lugar ako exactly nabangga. Hindi pa agad ako nakapasok sa room, Mama Mia, kasi nakatambay pa ako doon sa may emergency room. Ilang sandali pa ay may dumating na mga pulis at 2 babae. Tinignan nila ako, Mama Mia, at hindi ko na namalayan na papunta na sila sa akin. The girl grabbed my left hand. Muntik akong mahulog that time. Buti na lang at nasangga ako ng isang pulis. Grabe yung galit ng babae sa akin. Inisip ko baka nakapatay ako. Baka napatay ko yung driver, nakabangga ko. I don't have any words noon kundi patawad. Habang umiiyak at humahagulgul ako, Mama Mia, ay may isang babaeng lumapit sa akin at sinampal ako. Nakita nung doktor ang ginawa ng babae sa akin at pinaalis siya dahil nagbi-bleeding pa ang arm ko nung mga panahon na yon. Kasi natanggal yung mga bandages ko, Mama Mia. Sir, anong nangyari? Nakapatay ba ako? Namatay ba yung driver? Tanong ko dun sa pulis habang patuloy pa rin ako sa paghagulgol. Ma'am, wala. Ikaw yung mas grabe ang damage na nata mo. Tapos yung sasakyan mo, grabe yung damage sa pagkadisgrasya. Yung kabangga mo, pareho kayo ng pinagdalhan ng ospital. Dinala kayo sa ospital dahil siya naputol naman yung isa niyang kamay. Yung 2 babae, yun ang kanyang asawa at anak. Yung sasakyan mo, ma'am, nandun na sa police station. Ang dami pa silang tinanong sa akin, mga personal informations, Mama Mia. At doon nila nalaman na taga Davao ako. Pinag-usap kami both sides at nakipag-areglo ako na ako ang magbabayad sa hospital bill nila at babayaran ko rin sila para ma-okay na ang lahat. Hindi ko na lang i-mention dito kung magkano ba talaga ang binayaran ko, Mama Mia. Na-discharge agad sila on that night kasi binandage niya na lang yung parte ng kamay niya na naputulan. Actually, Mama Mia, hindi po kamay ang naputol, kundi isang daliri lamang. Ako yung masyadong naapektuhan, Mama Mia. Kasi maliit yung sasakyan ko eh. Malaki yung sasakyan niya, kaya nung nagkabanggaan kami, ay mas malaki ang naging damage sa akin. Sorry po kung hindi ko na idedetalye ang lahat tungkol sa naging salpukan namin sa daan. Nahimasmasan ako ng konti sa lungkot after kong na-fix yung between us dun sa driver.
Apektado ang isa kong paa, Mama Mia, kaya hindi ko siya maigalaw kasi na-paralyze siya. Sabi ng doktor, kailangan kong mag-undergo ng treatment para maibalik sa dati yung paa ko. I cried. Parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Wasted na wasted ang pakiramdam ko nung time na yon. Naisip ko, Mama Mia, paano na ako magtatrabaho sa kalagayan ko? I called Shia para malaman niya ang nangyari. At grabe ang best friend ko. Kahit buntis siya on that night, ay bumiyahi siya papulumulok, Mama Mia. Silang dalawa ng asawa na niyang si Philip. I'm crying while talking to them that night. Ano na lang ang gagawin ko? Paralyzed pa ako at ang sabi ng doktor ay maaabutan pa ng ilang buwan bago maging normal ulit ang paglalakad ko. Pero wala na akong nagagawa Wala na akong nagawa dahil nangyari na ang mga nangyari. Bumiyahe ako pabalik ng Davao sakay sa isang ambulansya. Sila naman ni Shia ay sakay sa kanilang sasakyan at nakasunod lang sa ambulansya. Hindi pa alam ni Shia, Mama Mia, na alam ko na binigay niya ang number ko kay Art. May nurse akong kasama sa ambulance. And as I was staring at him, nakita akong bata pa siya. I remembered Art. Kung paano niya at kung gaano niya kamahal ang profesyon na to. Paano niya pinagdasal ang passion niya. Nag-flashback sa akin ng kanyang mga hard work habang nasa college pa kami hanggang sa graduate siya. How he fulfilled his dream to become a registered nurse. I realized kung gaano pa talaga kasakit sa akin para tanggapin ang lahat ng nangyari. I tried to be honest with myself that time. Oo, nga't nasaktan ako ni Art pero mahal ko pa rin siya. Nakarating kami safe and sound naman, Mama Mia. Transfer nila ako sa isang wheelchair. Ang agreement ay mag-undergo ako ng treatment, at least 2 sessions treatment every month. Si Shia ang umasikaso sa akin sa lahat-lahat. Naganap siya ng therapist at nakakita din naman kami para mapadali ang pagpapagaling ko. Naging tago ang sitwasyon ko sa lahat, pati sa trabaho ko. Only my boss and Shia knows tungkol sa mga nangyari. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko, Mama Mia, pero ayaw akong payagan ng boss ko nung time na yon. But I have to. So he told me to just save myself. At kapag okay na ako, pwede raw akong bumalik sa pagtatrabaho. Days ang lumipas, but I'm still that Iya who dreamed of having yesterday back. Isang Iya na nangangarap na sana maibalik sa dati ang lahat, kung saan at kung kailan okay pa at masaya pa ako. Boring ang life noon, Mama Mia. Pero mas naging boring ang life ko nung hindi ko na maigalaw ang isang paa ko. So naisipan ko mag-reactivate ng Facebook again. Nag-take ako ng courage to visit Art's timeline pero hindi ko na siya ma-search. Naka-block na siguro ako. Si tita naman, Mama Mia, ay hindi ko na rin mahagilap sa social media. I felt pity for myself. Naawa ako sa sarili ko. Di lang pala si Art ang nag-walk away sa buhay ko, kundi pati yung mga taong tumulong sa akin at nagbigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa akin na parang isang pamilya. Ganun ba talaga ako kadaling palitan at kadaling kalimutan? Deserve ko ba lahat ng pagpapasakit na ginawa nila sa akin? To tita, ganun ra ba talaga ako kadaling kalimutan? I want reasons from you that time, maski text man lang, if you don't want to talk to me or see me again. Matatanggap ko yun eh. Kahit masaktan ako, matatanggap ko yun. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng mensahe galing kay George. Iya, let's talk please. Where are you? I realized that George could help sa mga wise na tanong ko, Mama Mia. Sa mga bakit na nasa utak ko. Hindi man lahat, pero at least mabigyan man lang niya ako ng hint na marisolba ang puzzle sa utak ko. So I said yes to him and told him na nasa bahay lang ako at dito lang kami magkikita. After hours ay dumating si George.
I told him to just enter kasi nasa sala lang ako. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni George nung nakita niya ang sitwasyon ko. I just smiled to him. Lumapit siya sa akin and he hugged me and he cried. Sinabi niya sa akin ang lahat at sinabi ko rin sa kanya ang lahat tungkol sa mga nangyari sa akin sa Pulumulok. Tumawa ako at nagtanong, "Huy, bakit ka umiiyak? Ako tong naka-wheelchair, di ba, nung nangyari sa'yo?" "Iya, I'm sorry. I'm really sorry." Ngumiti lang ako at hinanda ko na ang sarili ko sa mga maririnig ko sa kanya. "Go, George. Sabihin mo na lahat. I'm okay, I promise." "Iya, do you still remember the time you celebrated your birthday when Art proposed to you?" That night, Iya, my cousin Kumi, bumalik siya dito sa Pilipinas for a vacation. Nag-lunch kami together with Art kasi pumunta siya dun sa ospital eh. At dahil close kami ni Art at dahil alam niyang katrabaho ko si Art, ay sinabi niyang dalhin ko na lang din daw si Art. Napansin ko na grabe pa talaga ang longingness nilang dalawa ni Art sa isa't isa. Nag-usap silang dalawa at very happy naman ako habang nakikinig sa kanila. Sa mga narinig ko, alam kong matagal na silang walang communication noon. I don't know kung yun ba talaga ang dahilan ni Kumi kung bakit siya bumalik ng Pilipinas. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang dapat balikan pa dito sa Pilipinas eh. Buong pamilya niya nandun na sa Canada kasama niya. Stable na rin ang trabaho niya dun. Wala din naman siyang naiwang karelasyon dito. After ng lunch namin na yon ay bumalik kami sa ospital ni Art and we started to talk about his plan tungkol sa proposal niya sa'yo. Naramdaman ko yung excitement niya nung mga panahon na yon. Naramdaman ko na he's very happy that finally he's marrying the girl whom he prayed for. Hapon na noon, nung mag-text sa akin si Kumi to come early sa bahay namin kasi dun siya nagsistay eh, habang nakabakasyon siya dito sa Pilipinas. Actually, may idea ako dati kung bakit bigla-bigla na lang siyang dumating. Tumawag ang mama ko tapos sabi niya, papuntahin ko raw siya sa ospital. Kasi si Kumi raw, andun, isinugod. Kasi nahimatay, maputlang maputla. Dinala nila si Kumi sa ospital and doon chinek namin siya at sinabi ng doktor na anemic siya. Si Art yung attending nurse niya noon. Ako sana yun, kaso lang, merong emergency operation sa ER. Pinili ako ng doktor na mag-assist doon sa emergency operation eh. Kaya si Art na lang ang umasikaso kay Kumi. Kaya siya natagalan dun sa birthday mo kasi it took long hours dun sa operation. Buti na lang talaga at nakahabol pa si Art dun sa surprise proposal niya para sa'yo. Alam mo Iya, yun ang pinagsisisihan ko eh. Kung sana ako na lang ang naging attending nurse ni Kumi noon. Sana hindi siguro sila nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ni Art. Sana hindi na lang siyang tinawag ng head nurse namin para maging attending nurse ni Kumi. Sana iba na lang. Kasi ang nangyari, parang nabigyan ko sila ng pagkakataong mag-usap na dalawa eh. Mamma Mia, background lang po sa love story ni Art at ni Kumi. Kumi was Art's first love. Naghiwalay sila dahil sa mga magulang ni Kumi. Ayaw ng mga magulang niya na mag-asawa siya ng isang Pinoy. Kaya nga, pinetisyon nila si Kumi at kinuha nila at pinapunta nila ito sa ibang bansa. At mula nga noon ay nagkahiwalay sila. They talked pero sa chat lang. Wala silang naging formal closure dalawa. Wala pa ako sa buhay ni Art at hindi pa kami magkakilala noong mga panahon na nagkahiwalay sila ni Kumi. 2 years after nang hiwalayan nila, bago pa kami nagkakilala at naging mag-boyfriend.
So George, may iba pa ba akong dapat malaman from you? Iya, Kiyomi and Art, they live together sa Canada. Mama Mia, dun talagang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Gusto kong manaksak ng ibang tao. Gusto kong manuntok. Gusto kong manipa pero paralisado ang isang paa ko. Paano pa ako makakatayo nito? Ganun ba, George? So yung bahay na binigay mo sa akin, yung susi, yung certificate, si Art lang ang makakasagot niyan, Iya. Yun lang talaga ang nalalaman ko. Sorry. Naduwag lang ako kaya hindi ko nasabi sa'yo ang nalalaman ko na nagli-live-in na ang pinsan ko at si Art doon sa Canada. You can hate me if you want. Bakit naman kita hate, George? Hindi naman ikaw si Art. Hindi naman ikaw ang nag-propose sa akin. Hindi naman ikaw ang lumayo sa akin. Hindi naman ikaw ang nanloko sa akin eh. It was Art. Thank you, George, ha? You made me think tungkol sa self-worth ko. Medyo may galit ako ng konti kay Art. Oo, George, gusto ko magalit sa inyong lahat. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Doon, Mama Mia, hindi ko na napigilan na humagulgol sa sobrang pag-iyak. George knew everything. So, bali ang nangyari, Mama Mia, ay cycle pala. Alam ng lahat ng tao at ako lang ang hindi nakakaalam. Gusto kong magalit sa kanilang lahat. Gusto kong suntukin at saktan si Art but still I'm fooling myself dahil kahit sa kabila ng mga nalaman ko, sa kabila ng mga nadiskubre ko, ay mahal ko pa rin ang gagong yun. Sa kabila ng ginawa niya sa akin. Oo, may konting galit pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Simula noon ay naging magkaibigan na kami ni George. Sinisigurado niyang okay ako. Sinigurado niyang hindi na ako umiiyak bago siya umalis ng bahay nung gabing yon. Ang huling sinabi ni Mama Mia ay gusto raw ni Art na makipag-usap sa akin. Oo, masakit. Pero kahit masakit, kailangan kong malaman lahat ng detalye kung paano niya ako niloko. Kasi pakiramdam ko kapag nasagot ang lahat ng tanong ko ay baka makamove on na ako, Mama Mia. May agreement kaming dalawa ni George na wag sasabihin kay Art ang tungkol sa akin. Wag niyang sasabihin na alam ko na lahat at wag niyang sasabihin ang tungkol sa sitwasyon ko sa mga panahon na yon. May number si Art sa akin. So tatawag na lang siya kung kailangan niya akong makausap. Yun ang sasabihin niya kay George o yun ang sasabihin ni George sa kanya. Nag-okay rin naman si George sa naging usapan namin. Days had passed, Mama Mia, at patuloy pa rin ang pagpapagaling ko. Hindi ako tumawag, hindi ako nagsabi sa kahit kanino tungkol sa sitwasyon ko na nasa bahay lang ako. Kumuha ng isang tao na makakasama ko sa bahay, si Shia, para may tutulong sa akin na makagalaw-galaw sa loob ng bahay ko. Masaya ako, Mama Mia. Masaya pa rin ako sa kabila ng mga nangyari dahil may isang tao pa rin tunay na nagmamahal sa akin at nagmamalasakit. At yun ay walang iba kundi ang best friend kong si Shia. But I have some secret to tell you, Mama Mia. Sorry. Sorry kung pinaabot ko pa sa ganito kahaba bago ko sabihin sa inyo ang totoo. Na hindi po ako si Iya. Iya was my best friend. Yes, ako si Shia, Mama Mia. And this story is a story about Iya and Art. At nakakalungkot lang na ako ang magkukwento nito sa inyo dahil hindi na magawang magkwento ng kaibigan ko. Hindi na niya magawang sabihin sa inyo ang lahat ng totoong nangyari.
Kaya ako na tong nagnanarrate sa inyo. Sa una-una pa lang, ako na si Shia. Iya told me every pain she suffered. Lahat ng words at pasakit ay kinain niya. Lahat ng sinabi ko dito, mula pa sa unang parte ng kwentong ito hanggang ngayon, lahat ng yon ay mula kay Iya. She told me how precious art to her, kung gaano niya ito kamahal, at kung paano niya niyakap ang pagkakamali ni Art. Pagkatapos ng lahat-lahat, at the end, mahal pa rin niya ang gagong nanloko sa kanya. Magmamahal pa rin ang naramdaman niya sa kabila ng mga imperfections ni Art. Mama Mia, sa best friend kong si Iya ko na-realize what is life and love and what is hate and love. Sa kanya ko natutunan ang lahat ng yon. Half of my life kasama ko si Iya. I will not be Shia now without her. Ang dami kong natutunan sa kanya. Mga bagay na hindi ko alam dati. Siya ang nagturo sa akin kung paano i-appreciate lahat ng mga mumunting bagay, kung paano mahalin ang mga mumunting experience na binabaliwala lang ng ibang tao. She taught me that love is more important than hate. Kasi sabi niya, kung lagi ka lang daw magagalit, kung lagi ka lang daw mamumuhi sa ibang tao, ikaw lang din ang masasaktan at hindi mo kayang mayakap ang katotohanan. Hindi mo kayang makapag-move on kung galit ang paiiralin mo. Yan ang final words ni Iya bago siya lumisan, bago siya umalis. Mama Mia, Iya and Gio, her therapist, went on a ride that night para dalhin si Iya sa ospital kasi nagkaroon siya ng thigh pain. Hindi ako nakasabay sa kanila dahil 6 months pregnant na ako noon. Tulog din ako sa mga oras na yun, Mama Mia, habang ang asawa ko ay nasa trabaho niya. Isinugod ni Gio, the therapist, si Iya sa ospital. Iya just texted me. Sabi niya, they are on their way to the hospital. Si Gio daw ang nagdadrive. Hindi na lang daw siya nagpaalam sa akin dahil alam niyang tulog ako. Ayaw daw niya na maistorbo ang pagtulog ko. Ayaw niyang magising ako dahil alam niya na kapag nagising ako ay nahihirapan akong makatulog ulit. Mama Mia, it was turning midnight nung papaalis na sila. Kasi almost 12 a.m. yung nakalagay sa cellphone ko nung text niya. Hindi ako nakakutob eh. Hindi ako nakaramdam ng kahit na anong kaba. Bigla na lang akong nagising. Sana nga lang ginising niya ako para nasamahan ko siya. Para man lang makita ko ang mukha niya for the last time. Kasi alam kong nasasaktan siya nung mga panahon na yon. Kasi yun ang araw na nag-usap sila ni George. Yun ang araw na last time nilang nag-usap dalawa. Yun na pala ang huling araw, Mama Mia, na mapupunasan ko ang mga luha sa mga mata ng best friend ko. Mama Mia, Gio and Iya went on a car accident. Nahagip sila ng van na puro pastors yung sakay. Si Iya, wasak na wasak ang mukha niya dahil sa lakas ng impact ng naging banggaan. Pareho silang namatay sa disgrasya. Umaga na nung nalaman ko ang lahat pag-uwi ng asawa ko. Kasi tinawagan daw siya ng pulis at sinabing wala na raw si Iya. Sobrang sakit ang naramdaman ko, as in sobrang sakit. Kung pwede pa lang ay ibalik ko ang lahat sa dati. Sana napigilan ko, sana hindi na lang sila umalis. Sana hindi na lang sila nakaalis ng gabing yon. Sana pinagpabukas na lang nila ang sakit na kanyang nararamdaman. I hate Art. I hate Tita Coris, Art's mom. Kasi lahat ng pamilya nila, Mama Mia, lahat ng pamilya nila sinisi ko sa nangyari kay Iya.
Grabe yung sigaw ko nung nalaman ko ang nangyari sa best friend ko. Napahiga pa ako sa sahig kahit buntis ako, Mama Mia. Yung asawa ko ay pinipilit akong yakapin at pinapakalma. Gusto niyang kumalma ako bago kami pumunta ng punerarya kung nasaan ang mga labi ni Iya. Masakit na mawala ng best friend. Napakasakit. Nung sinabi ng asawa ko sa akin na patay na si Iya, talagang para akong bata na humiga sa sahig dahil hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Niyakap niya ako hanggang sa natapos ako sa pag-iyak ko, hanggang sa wala na akong masabi. Pinasakay niya ako sa sasakyan dahil pupuntahan niya si Iya. Dinala kasi si Iya sa punerarya, Mama Mia. Nung nandun na kami, ay sigaw ako ng sigaw at iyak ako ng iyak sa sobrang sakit na aking naramdaman. Kung nasasaktan ako, paano pa kayang naramdamang sakit ng best friend ko? Pagbukas ng pintuan nung punerarya ay nakita ko ang puting tela na nakatakip sa isang katawan ng tao na napakaraming dugo. Una kong nakita ang kanyang paa. Wala nang buhay pa. Binuksan ko ang tela and there I saw her blooded na nakabandage na ulo. Lata at wasak yung kanyang noo. Yung dugo nga ay umaagos pa sa kanyang ilong at sa kanyang tenga. Kinuha agad ako ng asawa ko dahil akmang yayakapin ko na si Iya noon, which is hindi pwede. Dahil lalala lang ang sitwasyon niya at wasak na ang katawan niya. Pinilit ako ng asawa kong lumabas dun sa kwartong yun. Mas lalo akong nasaktan dahil sa kaiisip na walang ibang kasama si Iya sa loob ng kwartong yun, kaya hindi ko siya pwedeng iwanan. Sinigawan ko pa ang asawa ko noon. Si Iya, wag mo akong paalisin dito dahil wala siyang ibang kasama. Galit na galit ako sa asawa ko pero niyayakap lamang niya ako. Iyak pa rin ako ng iyak. Tulalang-tulala ako pagkatapos kong umiyak at hindi ako makapagsalita habang nag-aantay kami dun sa ospital at inaayos pa ang mga plano para sa pagpapalibing sa kanya. Dumating yung ibang mga relatives ni Iya pero hapon na kasi yung part ng papa niya, Mama Mia, ay nasa Coronadal pa. Wala talagang ibang nakakaalam tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Wala ring witness sa lahat ng mga nangyari kasi patay lahat ang involved sa disgrasyang yon. Only the investigators ang may mga naisasagot sa mga tanong namin. Pero wala po kaming magawang tanggapin sa mga sinabi nila. Sakit, napakasakit. Napaka-unfair, sabi ko sa sarili ko nung time na yon. Habang nandun kami sa punerarya kasama ang pamilya ni Iya, dun lamang kami nag-usap, Mama Mia. Kasi lahat kami ay nabigla sa mga nangyari. Lahat kami ay hindi matanggap ang kinahinatnan ni Iya. Dumating si Tita Clarice at Tito Lip, yung mga magulang ni Art, at dumiretso sila sa kwarto kung nasaan si Iya. Hindi nila kami pinansin. Pinuntahan sila ni Tito, Mama Mia. Tito ni Iya. Narinig kong sumigaw si Tita at Tito sa loob. Grabe yung sigaw ni Tita hanggang sa nahimatay siya. Ako nung mga time na yon, wala akong naramdamang awa sa kanila. Galit ang naramdaman ko sa kanila at gusto ko silang pagsasampalin dahil anak nila ang naging dahilan kung bakit nangyari ito sa best friend ko. Pinipigilan ko lamang ang sarili ko noon dahil ayoko mag-iskandalo. Nandun ang pamilya ni Iya na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Walang kaalam-alam sa mga pinagdaanang sakit ni Iya. Mama Mia, they were all asking about Art's family and Art, kung bakit wala sila doon o wala si Art doon. Wala talaga kaming maisagot. Wala din akong pake kung hindi ko man sila masagot.
Dumating si Art. Nung nakita ko siya ay natulala ako ng konti. Hindi pa kasi nag-sink in sa akin na dumating siya, Mama Mia. Tinignan ko lang siya. Every step niya papunta dun sa kwarto na kinaroroonan ng best friend ko. Sumigaw siya. Bakit naging ganito ang lahat? Bakit ikaw pa? Patawarin mo ako, mahal. Gumising ka. Gumising ka. Please, Iya, mahal, gumising ka. Huwag mo kong iwan na ganito, please. His voice was shaky na halos hindi mo na maintindihan ang mga pinagsisisigaw niya. Pero isa lang ang klaro sa akin nung mga panahon na yon. Huwag mo akong iwan na ganito tayo. Pinasok ko siya at hindi na ako nagdalawang isip pa na sinuntok ko siya. Ikatlong beses ko siyang sinuntok sa kanyang mukha, Mama Mia, hanggang sa dumating ang asawa ko at pamilya o relatives ni Iya at pinigilan nila ako. Pero yumakap si Art sa mga labi ni Iya. Si Tito Lip ay tinignan lang kami. Dumating si George at kinuha niya si Art. Pinipilit niyang pabitawan si Iya dahil ayaw itong bumitaw sa patay na katawan ng best friend ko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, eto siya. Eto siya. At parang sinisisipan niya si Iya kung bakit siya iniwan na ganito ang sitwasyon. Pumunta ako sa bahay nila Iya. I entered the house and her room with so much pain. Niyakap ko ang mga una niya. Amoy Iya pa rin yun. Hinaplos ko ang una niya. Tumulo ang mga luha sa mga mata ko nung mga panahon na yon. Alam kong dito siya umiiyak every night dahil kinikim-kim lang niya ang sakit at wala siyang ibang pinagsasabihan. Alam ko na kahit sinasabi sa akin ni Iya ang lahat, hindi pa rin niya pinapakita sa akin ang sobrang sakit dahil ayaw niya na maapektuhan ang pagbubuntis ko. Alam kong ang kwarto at ang mga unan na to ang naging saksi kung paano nagtaka si Iya kung bakit bigla na lamang siyang iniwanan ni Art sa ere. I saw the boxes of memories ni Art at ni Iya and her last written prayer before she died. Dear Lord, I'm hurt but I'm already fixing myself. Bring me back to the time where I can only feel slight pain when Grandma scolded me because I'm lazy on working on my assignment. Please, Lord, I know na tumatawa ka ngayon sa heaven because I ask you to get me back to my Maria moments. I wish I was with you, Lord, para kasama kitang tumatawa dyan. Parang sinaksak ng 100 times ang puso ko habang binabasa ang written prayer ni Iya. Mama Mia, yun ang last prayer niya bago siya madisgrasya. Sa bahay nila Iya, ginanap ang kanyang burol. All white ang house na yon at mas dinoble pa namin ang light sa house para mas maraming ilaw, para mas maliwanag, para hindi masyadong maramdaman sobrang lungkot. Nandun din ang pamilya ni Art. Hindi ko sila pinansin, especially his mom. Ang relatives ni Iya, nalaman na nila ang nangyari tungkol kina Art, pero hindi nila alam ang tungkol sa cheating part. Ang sinabi lang ng mga magulang ni Art ay naghiwalay na si Iya at si Art at hindi natuloy ang kasal. Hindi rin naman nag-overreact ang relatives ni Iya. Mas doon ako nasaktan, Mama Mia. Kasi pakiramdam ko, parang wala silang pakialam sa sakit na naramdaman ni Iya. Pakiramdam ko parang kahit mga relatives ni Iya, parang formality na lang ang pagpunta nila dun sa burol ng kaibigan ko. Nakita ko ulit si Art at lagi itong nasa side ng kabaong ni Iya. Yakap-yakap ang kabaong. Hinayaan siya ng lahat. Parang walang pake yung iba sa kanya. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para finally ay kausapin si Art. Nilower ko ang pride ko, Mama Mia, to give justice to Iya. And that justice is just to know everything. Para marinig ko
ang kanyang side. Art, let's talk. Tumalikod ako at hindi ko na siya hinintay pa na sumagot. Wala akong pakialam kung sumunod siya sa akin o hindi. Ang kapal naman ang mukha niya kung ayaw pa niya akong sundan. Sumunod siya sa akin at sa labas kami nag-usap. Umiyak siya at nagmamakaawa siya. Napatawarin ko sila. Bumalik din si George. Lumapit din si George sa amin, Mama Mia. Art, tell her everything. Sabi ni George habang tinatapik-tapik ang likuran ni Art. She, pwede tang mag-usap dun sa bahay namin ni Shia. Mama Mia, willing na ako noon na malaman ang totoong nangyari, so pumayag ako. Pumunta kaming tatlo dun sa bahay na dapat sana ay titirhan ni Art at ni Iya kapag kasal na silang dalawa. Grabe, napaka-cozy ng bahay na yon. It's my first time to step inside that house. Alam kong pati si George at si Art dahil na-amaze din sila sa design noon, Mama Mia. Nakita kong umiyak siya nung nakita niya ang signage sa isang corner na nagsabing welcome home, mahal. Alam kong si Iya ang gumawa nun. Si Art naman ay pumunta dun sa corner na yun at niyakap ang signage na yun. We were all crying at that time. Umupo kami at doon ay nag-umpisa ng magsalita si Art. The moment that I left Iya is the hardest thing I did. Dumating sa part na parang gusto kong tumakbo palayo sa airport, pabalik sa mga bisig ni Iya. Pero nakapag-desisyon na ako eh. At ang desisyon pala na yun ang makakasira sa aming dalawa. Ang desisyon na yun ang pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Alam ko siya, gago ako. Kasi sinamahan ko ang babaeng hindi ko gusto. Sinamahan ko ang babaeng ang rason lang naman ng pagsama ko sa kanya nung una ay para pasakitan ko si Kiumi. Nag-beg siya sa akin na bumalik ako. Kahit nandun daw si Iya, basta magkasama lang kaming dalawa sa iisang bahay. Kahit makita niya raw kami na mag-uusap ni Iya every night, consistent sa chat. Alam ko gago ako siya. Gago ako. Dahil pinaglaruan ko ang paghihiganti ko. Gusto ko lang naman sanang maghiganti sa mama ni Kiumi sa ginawa nilang pagsira sa pamilya ko. Kasi siya, mama ni Kiumi ang kabit ng papa ko. Pumayag ako sa pakiusap ni Kiumi na magsama kami sa iisang bahay. Kasi gusto ko na pasakitan siya. Gusto ko siyang gawing kasambahay. Tagalaba ng mga damit ko. Tagaluto para sa akin. I want her to suffer. Siya ang ginawa kong kasambahay dun sa Canada. At habang nandun siya, kinakausap ko si Iya. Masaya ako kay Iya dahil minahal ko na siya ng totoo. Minahal ko na siya ng totoo dahil sa sobrang pagmamahal din niya sa akin. Pero bigla akong nabuntis si Kiumi siya. May nangyayari kasi sa amin, hindi lang isang beses kundi maraming beses. Dahil siguro sa pangungulila ako kay Iya. Dahil na rin sa lande. Nabuntis ko siya. Lasing na lasing ako nung gabing may nangyari sa amin. Kaya hindi ako nakapagprotekta ng sarili ko. Alam mo ba siya, excited akong umuwi. Kasi alam ko masasaktan ko na si Kiumi at ang pamilya niya. Iiwan ko siya. Iiwan ko ang masama kong buhay sa Canada. At wala na akong plano pang bumalik doon. Dahil gusto kong mag-start ng panibagong buhay kasama ang kaibigan mo. Kaya lang,
Kaya lang nag-umpisang magparamdam si Kyumi at naramdaman niyang buntis siya. Sinubukan ko siyang iwan. Sinabi ko sa kanya ang rason. Many times na sinubukan niya na tapusin ang sarili niyang buhay. Sabi niya, kung hindi ko lang daw siya paninindigan ay mabuti pang mawala na silang dalawa ng anak ko. Ilang beses siyang na-ospital dahil naglasas siya ng sarili niya. Kaya wala akong naging choice kundi panindigan ang pagbubuntis niya. Itong bahay na to, binili ko to para pag uwi ko, may matitirhan kaming dalawa ni Iya. Kaso naipit na ako sa sitwasyon eh. Hindi na ako makareply sa mga chat niya nung time na yon dahil laging susugod sa ospital si Kyumi kasi nagbe-bleeding. Sabi ng doktor, maselan daw ang pagbubuntis niya. Hindi ko mahal si Kyumi, hindi ko na siya mahal, pero mahal ko yung anak ko. Wala akong nagawa kundi samahan si Kyumi. Sinabi ko lahat sa mama ko nung gabing nag-dinner sila kasama ni Iya sa bahay. Grabe yung iyak ni mama. Sabi niya, siya na ang bahala kay Iya. Siya na ang bahalang magsabi kay Iya sa tamang panahon. Kaya chinat ko si Iya nung gabing yon. Sinabi kong hindi na ako uuwi sa kanya. Because I was so disappointed with myself. Naisip kong sinasaktan ko ang babaeng minamahal ako. Dinala ko si Kyumi dito sa Pilipinas para dito manganak. Grabe ang clingy niya sa akin. Simula nung nakauwi kami, hindi na siya umaalis sa tabi ko. Sabi niya, talagang tatapusin niya ang buhay niya at ang buhay ng anak naming dalawa kung hindi ko siya sasamahan. Mahal na mahal ko si Iya. Pero hindi ko naman magawang talikuran ng anak ko gaya ng ginawa sa akin ng papa ko. Mama Mia, lumuhod pa si Art sa harapan ko noon habang humihingi ng tawad ko. Art, ang haba ng panahon para nakipag-usap ka sana kay Iya bago siya mamatay. Pero bakit hindi mo ginawa? Sana naliwanagan man lang siya, Art. Sana naliwanagan man lang siya sa mga ginawa mo. Sorry, Art, pero hindi ko kayang magpatawad sa'yo. Hindi ko alam kung napatawad ka na ni Iya, pero knowing my best friend, alam kong meron siyang magandang puso. Alam kong meron siyang pusong mapagmahal. Hindi katulad ng mga puso natin na punong-puno ng galit at punong-puno ng paghihiganti. Nakakaawa lang ang best friend ko dahil kung sino pa tong mabait, kung sino pa tong handang magpatawad sa kabila ng mga kasalanan natin at mga pagkukulang natin, siya pa tong kinuha. Ewan ko, Art. Ewan ko kung hanggang kailan kita mapapatawad. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay umalis na ako sa bahay na yon. Sumunod sa akin si George para ihatid ako at naiwan si Art doon. 3 days ako sa bahay ng lolo't lola ni Iya. 3 days kasing inilagak doon ang mga labi niya at 3 days din na nagkaroon ng burol doon sa bahay ni na Art. Ewan ko, Mama Mia, ayoko sanang pumayag na mangyari yon, na ibuburol si Iya dun sa bahay ng mismong pamilyang trumaydor sa kanya. Kaya lang, wala naman akong karapatang magdesisyon, hindi ba? Nakiusap ang mga magulang ni Iya sa mga ang mga magulang ni Art sa mga relatives ni Iya. At pumayag naman ang mga ito, kaya wala na akong nagawa pa. And this is the moment, Mama Mia, na nakita ko kung paano at gaano ka-heartbreaking yun sa pamilya ni Iya. Si Art at Iya mismo ang unang pumasok dun sa bahay nila para ma-fulfill yung pangarap ni Iya na ang unang papasok doon sa kanilang bahay ay silang dalawa ng mahal niya. Silang dalawa ni Art. Bahay po pala ni na Art at Iya yung pinagburulan sa kanya at hindi bahay ng mga magulang ni Art.
Si Art, Mama Mia, kitang-kita ko kung paano niya pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. At pagkatapos mailibing ng best friend ko, ay nalaman ko, Mama Mia, na tuluyan nang naghiwalay si Art at si Qumi. Dahil sabi nga ni Art, hindi niya raw talaga mahal si Qumi, Mama Mia. Never ko nang nakita yung babae sa personal. Dahil dun sa burol ni Iya ay hindi ito nagpakita. Sa picture ko lang nakita ang babaeng yon. After a month sa mga pangyayari, Mama Mia, ay nanganak ako. Yes, premature ang panganganak ko at nag-agaw buhay pa ako noon. Siguro dahil sa stress. That's why nagka-postpartum depression ako. And I named my daughter Cassandra. Kasi isa yun sa mga tunay na pangalan ni Iya. Mama Mia, sinulat ko ito sa pagbabakasakaling sana maiwanan ko na lahat ng kahong-kahong sakit, heartaches and memories and happiness. I will leave everything here. Hindi pa po ako totally nakaka-move on. Kahit sa tagal ng mga pangyayaring yun ay nasasaktan pa rin ako para sa best friend ko. Feeling ko nasira ang buhay niya dahil kay Art, dahil sa panloloko at pagtataksil sa kanya ng lalaking pinagkatiwalaan niya. As what I've said, half of my life is Iya. Every time na makaramdam siya ng sakit, every time na maka-encounter siya ng story tungkol sa kanila na Art, sinasabi niya ang lahat sa akin bago kami matulog. She had no one na after Art left her. Ako na lang ang meron siya. Ako ang naging human diary niya kasi wala na nga siyang mga magulang, namatay pang kanyang mga lolo't lola. Lahat ng expression na ine-express ko simula pa lang sa storyng ito ay kulang pa. Kasi sobrang sakit ang naramdaman niya, Mama Mia. Kung nasaktan kayo, siguro kung nasa posisyon niyo ko or nasa posisyon kayo kung nasaan ako, alam kong mas masasaktan kayo. Kapag nakita niyo kung paano nawasak si Iya, kung paano siya nasaktan. Si Iya po, Mama Mia, ay napakamasayahing babae. Si Iya po ay madaldal at makikita niyo sa kanya na parang wala siyang tigil sa pakikipag-usap, pakikipagtsikahan at tawanan. Kumbaga, napaka-happy niya tignan. Hanggang dito na lamang po ako, Mama Mia, at maraming salamat sa inyong pagbabasa at sa inyong oras na ginugol para sa kwento ng best friend ko. Hanggang ngayon, I'm still in pain. Yung intro sa part 1, Mama Mia, lahat ng yon ay galing kay Iya sa kanyang diary. Inisip ko kasi na kapag i-share ko dito ang naging experience ng best friend ko ay baka pagkuhanan nito ng inspirasyon para sa iba. At baka magiging way din ito para tuluyan ko ng ma-let go ang galit ko, ang nararamdaman ko pa ring inis sa pamilya ni Art, pati na rin kay Art. Maraming salamat at dito ko na tinatapos ang kwento ng best friend ko. Ang kwento ng isang babaeng napakamapagmahal. Ang kwento ng isang babaeng hindi kailanman nauubusan ng pagmamahal na ibinabahagi sa iba. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Shia. Grabe naman at sobrang sakit naman. Ang totoo niyan, nung mabasa ko yung part 2, parang nalito din ako eh. Sino ba talagang letter sender nito? Pero ang sender pala natin ay si Shia na best friend ni Iya. Kasi si Iya pala ay pumanaw na. Napakasakit ng mga pangyayari. Dito mo malalaman na wala talagang magandang naidudulot yung paghihiganti.
Di ba sabi nga ni Art, ginawa niya lang na makipag-live-in noon dun kay Kyumi sa Canada ay para makapaghiganti siya sa mga magulang ni Kyumi, sa mama ni Kyumi dahil yung mama pala ni Kyumi ang other woman ng papa niya na siyang naging dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Pero dahil sa paghihiganting yun ni Art ay hindi lamang yung mga taong nanakit sa kanilang pamilya ang kanyang nasaktan, kundi mas nasaktan pala niya yung taong kanyang minamahal, pati na rin ang sarili niya. Kaya naman sa mga meron pong pinagdadaanan ngayon, merong mga galit na nararamdaman ngayon, naiintindihan ko po kung gusto nyong gumante, kung gusto nyong masaktan din at maramdaman din ng taong nanakit sa inyo ang sakit na pinaparamdam o pinaramdam nila sa inyo dati. Naiintindihan ko yon dahil I've been there. Pero lagi po sana nating tatandaan na walang magandang naidudulot ang paghihiganti. Ang atin na lang gawin ay kunin ng mga leksyon na pwede nating makuha sa experience na yon at baunin natin yon at i-apply sa mga susunod pang mangyayari sa ating buhay. Kaya naman sa lahat ng mga dumadaan ngayon sa sobrang pasakit, mag-heal kayo ng sarili ninyo. Yes, alam ko, naiintindihan ko na you wish that the people who hurt you will experience the same pain, if not the same, 100 times or 100 folds of pain ang maramdaman nila sa kanilang pinaramdam sa inyo. Pero, ganun ang buhay eh. Yung mga sakit na nararanasan natin, they are not meant to destroy us. They are meant to make us stronger. At tayo po ang mayroong kapangyarihan kung ano ang magagawa ng sakit na yon para sa ating sarili. Kung wawasakin ba tayo nito o kung tayo ba ay mas magiging malakas dahil sa sakit na yon para harapin ang mga bagong hamon na darating pa sa ating buhay sa hinaharap. Maraming salamat, Shia, sa pagbabahagi mo ng napakaganda pero napakasakit na kwento ng iyong kaibigan. Naway ikaw din ay makapagpatawad na at magkaroon na ng peace of mind. Sa mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Mag-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na nilalabas dito sa channel natin. Huwag kayong mag-hesitate na mag-share at syempre mag-share ng sarili ninyong kwento. Mag-email lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. At pwede rin kayong mag-PM sa atin sa ating Facebook page, Mama Mia Cagayan de Oro. Also, that's my name on TikTok, Threads, and Instagram. Thank you very much for staying with me until this part of this video. Maraming salamat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Babush!